Good evening! Nandito ako ngayon sa market. Ayan. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Tayo po ay magbabahagi ng salita ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Magandang gabi, bigay ko sa'yo. Salita po yan ng Panginoon. Paki-receive. Thank you po. Meron akong isi-share na salita sa'yo. Pwede mo bang, pakinggan? Sige po. Salamat sa Panginoon. Amen. Nagmamadali po ba kayo? Hinihintay lang. Habang may inantay ko po, isi-share ko lang salita ni God. Ano po? Huwag kang mag-alala. Hindi ako manghingi ng money sa'yo. Kung ano man meron sa'yo ngayon, nadala mo, hindi po ako manghihingi. Amen. Tigit sa lahat, hindi pa ako mamigay po ng sobre para po ihingi po ng donasyon sa iyo. Ito po ang salita ng Panginoon. Ito po, nakasulat po sa Bible. Ito. Ang lahat po na marinig mo, galing po yan sa Bible. Ako po si Sister Bing. Kayo po? Ayan po, Sister Kate. Habang nag-aantay ka po dyan, habang wala pa po yung kasama mo, inaantay mo, i-share ko lang salita ni God. Ano po? Hallelujah. Ayan po, hindi ko po ito ginagawa, sis, na para ganang akin lang, hindi po. Ito po ay kalooban po ito ni Lord. Na nasusulat po dito, sabi ni God, habang humahayo kayo, ipangaral mo ang aking magandang balita sa lahat ng tao sa buong mundo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ayun po, kaya nandito po ako sa lugar na ito para mag-share po ng salita ni God. Ayan po. Mapalad po ang nakikinig sa salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Na? Ito po sinasabi ni God, lahat po tayo makasalanan. Wala ni isa po sa atin ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nasusulat po yon sa Roma chapter 3, verse 23 po. Amen. So, ang sabi ni God, tayo po ay magbalik loob po sa Kanya. Amen. Dahil si God, sabi niya nga ay mahal na mahal po tayo ng Panginoon eh. Sabi niya sa John 3:16, amen. Alam mo yon? Alam mo yung verse na yon? Yes, opo. Sige nga po. Yes, amen. Sa Diyos ang papuri pa sa salamat, no? Kaya John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino yun? Si Jesus. Amen. Kaisa-isa niyang anak upang ang sino man pong sumampalataya ay hindi po mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. No? Kaya tayo po ay sumampalataya sa Panginoon, kay Jesus. Dahil ang sabi nga ng Panginoon sa John chapter 3 verse 36, ang sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wika po yun ni Jesus. Ako po, si Sister Bing, kinakasangkapan lamang ni God para po i-share po ang salita ng Panginoon. Sabi niya, ang hindi po susunod sa anak ay mananatili po sa kanya ang puot at galit ng Diyos. So, kaya kapatid, hindi po aksidente na narinig po yung magandang balita sa araw na ito dahil po ang araw na ito ay araw ng ating kaligtasan. Today is our salvation. Hindi po natin mapapromise kung tayo po ay kahabagan pa ba ni God na magising tomorrow, di po ba? Kasi po, tayo po mga tao, sister, no? May plano po tayo matulog. May plano po tayo gumala. May plano po tayo kumain. Amen? Pero po, ang plano natin sa gabi matulog, hindi po natin plano ang magising. Si God po ang may plano nun kung gigisingin ka pa ba niya o hindi. Amen po. So, ito po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Ang sabi ni God sa Efeso chapter 6 verse 18, no? Sabi niya, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling. Ayun. At sumamo sa patnubay ng banal na espiritu. At lagi po tayong handa at ipanalangin po natin, no? Patuloy po tayo manalangin ang mga hinirang ng Panginoon. Isali po natin sila sa prayer po natin, sis. Yun po kasi ang nakasulat sa Efeso chapter 6 verse 18. Ephesians po yan, no? So,
Hallelujah, purihin ang Panginoon, no? Kaya sis, lagi po tayong manalangin. Amen. Hallelujah. Kasi po, alam niyo po, si Satan po, kapatid, no? Nandirito po yan sa atin, no? Na umaali-aligid lang po si Satan. Si Satan po, siya po ang masamang espiritu. So, yun ang sinabi ni God na tayo po ay manalangin sa lahat ng pagkakataon dahil po si Satan, umaali-aligid lang po yan kung sino po ang kanyang sisilain. Yun. Kaya lagi po tayong handa dahil nasusulat po sa John chapter 10 verse 10, kapatid, na naparito po ang magnanakaw. Sino pang magnanakaw? Si Satan. Amen. Naparito po si Satan upang mawasak, manira, amen, at pumatay. Hallelujah, praise God. Kaya yun, ganun na lamang po sinabi ni God na lagi kayong manalangin. Kahit nga po, naisulat din po sa Colossus chapter 4 verse 2, sabi niya, maging matyaga kayong manalangin at maging handa at magpasalamat sa Diyos. Lahat po ng mga meron po sa buhay natin, ipagpasalamat po natin yan kay God. Especially yung ating hininga. Amen po. Dahil si God po ang nagmamayari ng buhay natin. What if kung kukunin na po tayo ni God ngayon tapos hindi po natin siya tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, di po ba? Marami po sa atin mga kapatid, no, na nilalang lang ng Panginoon pero hindi po sila anak ng Diyos, kapatid. Amen. Hindi po nila tinanggap si Jesus. Sa bibig lang nila kilala si Jesus pero po sa gawa malayo po eh. Jesus ka ng Jesus, pero nakaharap pa naman sa alak, sigarilyo, droga, nasaan po si Jesus sa puso mo kung ganun po ang ginagawa ng tao. Kung ang tao po ay sumasampalataya sa Panginoon, tigilan niya po ang bisyo, tigilan niya po ang Diyos-Diyosan, tigilan niya po yung paglagay ng mancha sa katawan po niya. Ayaw po kasi ni God yun, na maglagay po tayo ng tattoo. Ayaw niya po yun. Ayaw niya po na sirain po natin ang ating katawan sa bisyo. Ayaw niya rin po na meron po tayong sinasambang iba. Dahil po, nag-iisa lang po ang Panginoon natin. Kaya sumagot nga po si Jesus, nasusulat po, anong sabi ni God? I am the way, the truth, and the life. Amen. Hallelujah po rin ang Panginoon. Ano po? Si Jesus po, siya po ang larawan ng Diyos. Ang Panginoon po ay Spirit. Nasusulat po yan sa John chapter 4 verse 24. Sasambahin po natin si God sa Espiritu at katotohanan. Amen po. Nasusulat po sa Gawa chapter 4 verse 12, walang iba pong pangalan sa silong ng langit na ipinagkaloob po ng Diyos Ama, kundi po ang pangalan lamang ni Jesus. Only Jesus lang po. Wala na po ibang Diyos kundi po si Jesus. Siya po ang dakilang manggagamot. Amen po. Yung mga doktor po, sila lamang po yung kinakasangkapan ni God. Amen. Alam niyo po, sinabi nga po sa Isaiah chapter 9 verse 6, kapatid, no? Sabi niya, si Jesus po ang kahangahangang tagapayo. Siya po ang prinsipe ng kapayapaan. Amen. Siya po ang walang hanggang ama. Amen. Hallelujah. At nasusulat din po, kapatid, no? Ang sabi ni God sa Revelation chapter 22 verse 13, siya po ang Alpha at Omega, ang una at huli, ang simula at wakas. Amen. Wala na pong ibang Lord kundi po si Jesus lamang. Kaya sabi nga niya, makinig ang may pandinig. Amen. Makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang gantimpala ng bawat isa ayon sa kanyang ginawa, sabi ni God. Revelation 22 verse 12, kapatid. Amen. Dahil tayo po ay makasalanan, sabi ni Jesus sa Mateo chapter 4 verse 17 po, ang sabi niya, repent for the kingdom of heaven is at hand. Yun po ang sabi ni Jesus. Anytime po, pwede darating si God eh. Anytime. Kasi nga sabi niya, darating ako, maghanda kayo. Anytime, darating ako na parang isang magnanakaw. Paano sis kung hindi po tayo nakapaghanda? Paano kung dito tayo sa mundong ito, nagkasayahan, na hindi natin alam yun? Paano na lang yung kaisa-isa nating kaluluwa, saan mapupunta?
Diba? Ayaw ni God yung tayo po ay nagumon sa kasiyahan na walang humpay. Amen. Ayaw niya po yun. Paano na lang kung abutan tayo ni God na lumuluhod sa mga ribulto? Ayaw po ni God yun. Dahil sabi niya, huwag kayong gagawa ng imahin kung anumang larawan na nasa langit, nasa lupa, nasa tubig, nasa ilalim ng lupa para sambahin. Nasusulat po yun sa Exodo chapter 20 verse 4 hanggang 6. Ang sabi niya, huwag niyo siyang luluhuran dahil ako ang Diyos na mapanibuguing Diyos. Ibig sabihin po, mapanibuguin, siloso po ang God. Sa Kanya lang po talaga tayo sasamba, sa Kanya lang po tayo magpuri. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Dahil kung patuloy pa ang mga tao sa ganyan, sabi ni God, sa Exodus chapter 20 verse 6, sabi niya, sinisingil ko ang kasalanan ng magulang sa kanyang mga anak sa ikatatlo at ikaapat na salin lahi. Yun ang sabi ni God. Alam mo po, mapapangyarihan po ang salita ni God. Wala po tayong laban dito, sis. Amen po. Kundi po ang sumunod na po. Nasusulat po sa mga ngaral chapter 12 verse 13, sabi niya, matakot ka sa Diyos at sundin mo ng buong puso ang kanyang utos. Yan po ang buong katungkulan natin sa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Alam mo sis, I see Jesus in you. Nakikinig ka po sa salita ng Panginoon. Amen. Sa Diyos ang papot pasasalamat. Eh sabi niya, kung magpatuloy po ang tao sa pagkakasala, nasusulat po sa Roma chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen po. Pero ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ganon po tayo kalab ni Jesus. Buhay na walang hanggan po ang kanyang inaalok po sa atin. Ngunit ang mga tao ayaw po tanggapin si Jesus. Marami po hindi po tinanggap si Jesus. Amen po. Dahil si Jesus daw po ay tao lamang. Hebreo chapter 9 verse 27, itinakda po ang tao na minsan lamang po mamatay, pagkatapos nun po ay paghuhukom na po. Amen po. Wala pong purgatorio sis, no? Na nabasa mo ba yung yung mayaman at saka si Lazaro? Nabasa mo ba yun sa Bible? Hindi mo nabasa? Parehas po sila namatay sis. Yung mayamang tao na yon, hindi po niya kinilala si Jesus. Hindi po siya nagrepent sa kanyang kasalanan. Namatay po siya sis, hindi po siya nakarating po sa dambana ng Panginoon. Kundi po ang kaluluwa niya po pumunta po doon sa Hades. Doon po sa daigdig ng mga patay. Pero itong si Lazaro na pulubi, siya po ay namatay, pumunta po ang kanyang kaluluwa doon po sa dambana ng Panginoon. Inaaliw po siya doon ni Amang Abraham. Yan po sila. Yung mayamang tao, naghihirap po doon sa apoy ng impyerno, kapatid. Amen. Totoo po ang impyerno, kapatid. Dahil yung impyerno po, ginawa po yun ni God para po kay Satan, kapatid. Amen. Hallelujah. Yung mga tao pong hindi nagsisisi, hindi tinanggap si Jesus na kanilang Panginoon at tagapagligtas, nagpakasasa dito sa mundo, doon po sila napunta sa daigdig ng patay. Wala pong pag-ibig doon sis. Wala po si Jesus doon. Amen. Si Jesus po nasa langit. Nandoon po siya. Kaya po, ang alok po ngayon ni Jesus sa'yo, no? Na magbagong buhay. Sabi ni God, nakasulat po sa Bible, sabi niya, hindi po siya nasisiyan sis na ang mga tao po ay mamamatay sa kanyang kasalanan, sa kanyang kasamaan. Kasi nga tayo po ay makasalanan. Amen. Opo. Ang sabi ni God, sabihin mo sa kanila na magbagong buhay. Mahal na mahal ko kayong mga tao, pero yung kasalanan na ginagawa ninyo, hindi ko yan kinukonsenti. Pinaparusahan ko ang ayaw magsisi. Yun ang sabi ni God. Amen. Ngayon po sis, sabi ni God sa unang Juan chapter 1 verse 9, kung ipapahayag mo ng iyong labi ang iyong kasalanan at ipahayag mo na ikaw ay sumampalataya sa Diyos, alam mo kapatid, lilinisin ka ni God. Amen.
tanggapin mo siya. Ay sabi nga po niya sa Roma chapter 10 verse 9, kung ipapahayag mo po na iyong labi na si Jesus po ang Panginoon, siya po ang namatay at muling binuhay ng Diyos Ama, sumampalataya ka po sa Kanya, ikaw po ay maliligtas, kapatid. If kung ngayon pong araw na ito ay last day na po natin. Amen. Kasi lahat po ng tao may last day, may last minute, may huling hininga, kapatid. Hindi po natin alam yung kung kailan yun. If ever lang po kung ngayong araw na ito. Amen po, na nabawiin ni God ang kaisa-isa nating buhay. Amen po. Kaya today is our salvation, kapatid. Nakahanda ka po bang tanggapin si Jesus sa buhay mo? Amen. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat, no? Tayo po ay manalangin. Amen. Pwede po ba akong sabayan sa panalangin? Sige po. Ipikit po natin ang ating mata. Iyuko po natin ang ating ulo. At ilagay po natin ang presence natin kay God. Amen po. Na tayo po ay nagsusumamo, na tayo po ay nagsisisi sa ating kasalanan at tanggapin po natin siya ng maluwag po sa ating puso. Amen. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Father God in heaven, maraming salamat po sa salita mo na akin pong narinig kay Sister Bing na iyo pong kinakasangkapan. Father God, maraming salamat po. Father God, humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanang nagawa. Patawarin mo po ako, Panginoon. Inaamin ko po na ako po ay nagkasala. Simula po, nung ako po ay bata pa, hanggang ngayon po. Patawarin mo po ako, Panginoon. Panginoong Jesus, tinatanggap kita. Ikaw ang aking Panginoon na tagapagligtas. Panginoong Jesus, pagharian mo ang buhay ko. Ako po ay sumasampalataya sa iyo. Panginoong Jesus, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Panginoong Jesus, tulungan mo po ako sa araw-araw na aking pong ginagawa. Ang banal mong salita ay tumimo po sa aking puso, sa aking isip. Pagharian mo ang buhay ko, Panginoon. Hindi ko po ito kaya kung wala ka po sa akin. Pinupuri kita at pinasasalamatan sa lahat ng tinanggap kong blessing mula sa iyo. Panginoong Jesus, dinggin mo po ang aking panalangin na may pagpakumbaba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa Diyos ang papuri, pasasalamat. Father God in heaven, thank you po kaya sa aking sister na ito, Panginoon, na tinanggap ka po, Panginoon. Nawa po pagharian mo po ang buhay niya po, Panginoon. Tanggapin niyo po siya, Panginoon, Lord God. Father God in heaven, sa pangalan ni Jesus, I declared blessing po sa aking sister na ito, Panginoon. Panginoon, I speak protection po sa kanya, Panginoon, sa buong maghapong ito hanggang po sa binibigyan po siya ng pagkakataon, Panginoon, mababuhay sa mundong ito, Panginoon. Ingatan mo po siya, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Father God in heaven, Lord, hallelujah. Ilayo niyo po siya sa sakit o karamdaman, Panginoon. Ilayo niyo po siya sa kapahamakan, Panginoon. Hallelujah. Pagarian mo po ang buhay niya, Panginoon, Lord God. Father God in heaven, Lord, iingatan niyo po siya, Panginoon, kung saan man po siya pupunta, Panginoon. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Libo-libong anghel, Panginoon, na mag-iingat po sa kanya, Panginoon. Hallelujah. Father God in heaven, dalangin ko po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, Lord God. Kung kami po ay uuwi sa aming tahanan, ingatan niyo po kami. Naway po, Panginoon, makauwi po kami ng ligtas, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ngayon po, meron po akong ibibigay sa iyo na Bible. Sa iyo na po itong Bible. Amen. Amen po. Tanggapin mo po. Amen po. Tanggapin mo po siya. Tapos dito po may ano po ayan. Ayan. Ayan po. Salamat. Ayan po. Tanggapin mo po. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. God bless po.
Amen.